Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back sa Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin at bigyan ng komento mga kababayan ay ito pong mainit na usapin tungkol sa yung pagbagsak ng tulay diyan po sa Cabangan, Santa Maria, Isabela, at ganun din po ito pong mga panunuhol ng mga Chinese spy sa isang syudad at mga kapulisan. Nako. Ito po yung in summation of this, itong dalawang pag-uusapan natin. Iisa lang po ang commonality nito. Iisa ang common denominator nila mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng channel subscribers, followers, nag-like at nag-share ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan, ito pong mga nahuling mga 5 sa 4, no? Actually 5 sila, pero 4 yata ay nakadetine, no? Magulong balita no? Pero anyway, yung mga alleged Chinese spy na nahuli po ng NBI, yung latest po 2 Chinese spy at 3 cohorts na kapwa natin mga Pilipino, na kung saan sila po ay binabayaran ng 200,000 to 300,000 pesos daily para po iikot-ikot ang mga spy na to sa mga masiselang mga establishmento tulad po ng mga base militar sa Malacanang at kung ano pang ipag-utos sa kanila ng mga alleged Chinese spy na kuhanan ng impormasyon, picturean, no? Talagang i-reconnaissance, no? Tapos mga kababayan, napag-alaman po ng Reuters, no, yung international media na Reuters, na ito palang mga Chinese spy na ito, mga kababayan, ay merong connection dyan sa isang parang intelligence officer na nakatalaga sa ating Pilipinas. At ang grupo na ito ng mga alleged Chinese spy ay kumukuha ng protection sa Communist China, no? Communist Party of China. Okay? So kunwari sila ay yung mga non-governmental organization, pero they are being funded by the Communist China Party. So talagang may kinalaman sila mga kababayan, 'di ba? At bakit kayo merong mga high grade na mga military equipment in terms of your data gathering, information gathering? At ngayon po, sabi ng Reuters, based on the evidences na nakita nila, no? Ito daw pong mga alleged Chinese spy ay nagbigay ng salapi sa isang Philippine city at bihikulo sa 2 police group. Biruin nyo. Nanunuhol sila sa mga opisyal ng syudad ng bayan na yan at sa mga kapulisan. Siguro, hindi natin alam kung ginagawa nila is donation, yung parang panunuhol in form of donation, na hindi naman siguro alam nung mga opisyal ng bayan na yon at mga grupo ng pulis na sila pala ay mga spy, allegedly. So yung tinutukoy nating lugar, mga kababayan, dyan daw po sa Tarlac, sabi po dun sa balita ng GMA News. Sa bayan daw ng Tarlac, hindi sinabi kung saan particular sa Tarlac, dyan daw po mga opisyal ng gobyerno dyan sa Tarlac, sa LGU na yan, ay nabigyan daw po sila di umano ng mga cash ng mga alleged criminals na ito, na suspect na mga spy. At ganun din, nabigyan din ang 2 police group ng mga motorsiklo. Nakita nyo mga kababayan? Ako, binibigyan ko po ng benefit of the doubt itong mga nasa LGU ng naturang bayan na yan at yung 2 police group, na baka wala silang alam
na yung mga dinodonate sa kanila nung mga allegedly spy na ito ay hindi nila alam na mga spy. Siguro sinasabi lang we are in a non-organization body, no? Ito ang donation namin, pero hindi nila alam, pagtalikod nila nag-surveillance na pala ng mga masiselang bahagi ng ating mga military bases. Diyan po sa Tarlac may mga military bases diyan, no? Biruin ninyo, ang dami mga sleeper cells, mga kababayan, talagang pinopotograph nila, data gathering, tapos isi-send sa China. Baka naman talagang may plano na talagang China ng lusubin ng Pilipinas. You try it, dude. Di ba? So, yun po ang nakakabigla. Biruin nyo, may mga kababayan tayo na sanla kaluluwa dahil siguro sa hirap ng buhay, gagawin na lang yung masama, kayang ibenta ang ating bansa, ang kapwa Pilipino para lang po sa ngalan ng salapi. Okay? So, hindi natin inaakusa yung mga public officials ng naturang bayan at mga grupo ng kapulisan dyan, wala po nabanggit, kundi nagtatanong lang tayo, no? At di umano. Yun po yung naaayon sa balita. Pero isipin ninyo, mga kapwa natin Pilipino, madami talaga ang mga hudas, marami ang kurakot. Tulad na lang po na nangyari dyan, na bumagsak na tulay dyan sa Cabangan, Santa Maria, Isabela. Kahit na ano pang sabihin nyo, credit dito, pinagawa yan ni Pinoy, proyekto ni Pinoy, sinimulan naman ni Digong, tapos tinuloy lang ng Pangulong Marcos administration dahil nga noong 2018 na balita po nila Erwin Tulfo na hindi po madaanan ng more than 2 wheels. Kailangan motor lang. Huwag kang sasakay sa motor. Itulak mo yung motor mo. Kasi bibigat yung motor mo. Pag dumaan na ang tricycle, babagsak yung tulay kasi umaalon. Ngayon, nung February 27, bumagsak po yung isang parte. Hindi nakayanan dahil merong isang truck na naglalaman ng boulder na dumaan, na pinayagan di umano nung security guard doon sa tulay. So ngayon, nung nahuli po yung driver ng truck na nag-cause ng pagbagsak, yun po ang sinabi niya. Pinayagan naman daw siya nung security guard kasi yung nauna sa kanyang truck, pinayagan daw po. So magkasunod na truck yun. Talagang baka yung weight capacity ng talay, hindi niya kaya yung bigat ng dalawang truck, at the same time lumulundo siya, ayun, bumagsak. Ang tanong, bakit bumagsak? Kabago-bagong tulay. Sabihin nyo kung kailan man natapos yan, 2018, 2019, granting 2019. Tapos ni-retrofit ng 22, 23 o whatever year sa panahon ni Pangulong Marcos. Bakit pa rin bumagsak? Bakit? Diba? Bakit substandard? Yung po yung iniisip ni Pampero Lacson. Ayaw niyang i-preempt yung investigation, pero sa kanyang opinion, the materials that had been used to build that bridge is substandard. Hindi po nasunod yung base sa plano. Bakit po? Bakit hindi nasunod? Sige nga, kayo nga. Ano sa inyong opinion o reaction? Ang masasabi nyo, bakit hindi nasunod yung sinasabing dapat yung rebars, ganito ang size? Dapat ganito ang dami ng simento kaysa sa tubig o sa pag i-mix ninyo. Dapat ganito ang quality ng mga panali, graba. Bakit? Kasi po, sa the word na standard operating procedure. Yan po, no? Hindi po yan maipagkakaila ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. No? Tuwing merong proyekto ang isang departamento ng gobyerno, tuwang-tuwa po dyan yung mga buhaya. Yung mga nasa bids and awards sa procurement, tuwang-tuwa po sila. Kasi kung sino man yung manalo, kasi ibibidding po yan kasi public, gobyerno, ibibidding. Daraan daw di umano sa bidding pero meron ng luto. Kasi nagkabigayan na, may SOP na. Pag nanalo yon, halimbawa magkano ang bids, sabihin nyo 1 milyon, magkano ang SOP na kukunin. Wala pa man yung proyekto, hindi pa nasisimulan, may SOP na. May pangungurakot na. Standard of pagkupit.
standard o pagnanakaw. Yun po yung SOP. Magkano? 30% o 40%. Ngayon, pag sinimulan na ang project, pupunta na dun sa LGU, may na naman. Yung mga buhaya sa LGU, yung city engineer, ano sa akin dyan? Paano kay mayor? Di ba? So, kawawa yung kontraktor. Siyang mapuputukan dahil ito po yung bids ko, 1 million, kinuhanan nyo ng 30% o 40%, so nawala ang 400,000, so 600,000 na lang. Paano ko pa makakamit yung 1 million na budget para dyan? So ang gagawin ko, bibili ako ng mga substandard na materials, tapos may hingi pa ng hingi doon. Ayaw aprubahan itong permit dahil, alam mo na, magbabakasyon kami, kulang ang pondo. Diba? Ganun po dahil sa katiwalian ng nasa gobyerno. Sabi nga ni Panfilo Lacson, patuloy lamang na mangyayari ang mga ganyang bagay kung walang mapapanagot ng mga executives, mga matataas na tao sa gobyerno tulad sa DPWH. Departamento ng mga pagnanakaw at walang hiya. Ayan, DPWH. Departamento ng pagnanakaw at walang hiya. Oo. Pasensya naman po kung sino po ang sekretary dyan, mga nagtatrabaho dyan. You are one of the worst. Marami siguro sa inyo yumaman na, dapat i-lifestyle check kayo lahat dyan. Mga career, mga career government employee. Pero, tingnan natin kung gaano kayo kayaman. O ngayon, nahuli po kayo. Sino ang mapapanagot? Diba sabi ni Bong Revilla? Heads must roll. Ayan na naman tayo sa heads must roll na yan. Lahat na lang ng senador na maghihiring kung may mga nangyaring ganito, lagi nilang sinasabi, heads must roll. Sa mga congressman na maghihiring na may nangyaring ganito, heads must roll. Pero after ng hearing, natapos na, anong head ang na-roll? Wala. Tumigil. Walang napanagot. Yun po mga kababayan Ang gusto ni Revilla, managot yung kontraktor. Ay dapat hindi lang kontraktor, Mr. Bong Revilla Jr. Tama si Panfilo Lacson, dapat may mapanagot ng mga executives, mga higher up sa gobyerno. Sino? Dapat doon sa kontraktor, hindi lang sa national kundi sa LGU. Malala din sa LGU mga kababayan, malala dyan. Bakit pati pantusto sa kanilang mga kabit doon kinukuha. Kaya kawawa rin ng kontraktor. May nakakwento po sa atin na dating kontraktor nangongontrata sa proyekto ng gobyerno. Talong-talo po sila mga kababayan. Kaya yung mga produkto na binibili nila panggawa ng project substandard. Kailan kaya maaalis yan? Mga walang hiya talaga. No? Biruin mo, hindi pa nagsisimula yung project, may pagnanakaw na. Bago matapos ang project sa kalagitnaan, may pagnanakaw na. Paano tayo aasenso niyan? Kasi itong mga kapwa Pilipino natin, tulad ng mga ginawa ng mga alleged Chinese spy sa mga kapwa Pilipino natin, puro po kwarta ang alam. Isasanla ang kaluluwa para sa kwarta, sa pera ng demonyo. Hindi rin nasawata ni Digong ang katiwalaan sa gobyerno. Isa rin sa niya yan sa sinasabi niya, aside doon sa pag-combat niya sa illegal drugs. Lalabanan niya ang corruption. Nilabanan mo, wala. Ikaw pa ang ikaw ang nilabanan nila kundi sa pamamagitan ng ito na sir. Naibang ko na po sir, natanggap na po ni Mrs. Ganon! Di ba mga kababayan? Unless talagang may totoong reforma, ang mga lawmakers natin makita ang mga ganito, makapagsulat ng isang matinding batas, labanan ang mga korupsyon sa gobyerno, labanan ng SOP. Wala. Ganyan pa rin yan. Mag-antay na lang tayo ng iba pang mga infrastruktura na ginawa ng proyekto ng gobyerno na babagsak at marami ang magbubuwis ng buhay. Hindi po maka-Pilipino yan. Sana naman Pangulong Marcos, sa bagong Pilipinas na sinasabi mo, labanan mo yan. Sana magkaroon ka ng LEDAC bill na labanan o tanggalin ang standard operating procedure sa mga departamento ng gobyerno.
Kung ano po yung pondo, ayun dapat ang magastos doon. Hindi mababawasan, walang labis, walang kulang. Kung 1 million, 1 million dapat ang maubos. Hindi pwede yung may SOP na 30, 40%. Ibibigay nyo sa kontraktor kung ano yung natira doon sa SOP. Tapos pagdating niya sa LGU, kukuha rin ng SOP yung mga LGUs. O di ba kawawa? Sino? Anong kinita ng kontraktor? Gusto lang mamuhay ng tama. Sino ang pasimuno ng katiwalian? Sino ang pasimuno ng kasinungalingan? Sino ang ehemplo ng katiwalian? Kaya rate ng ating mga pag-uugali, mga kababayan, dahil diyan. Dahil ang mismong gobyerno natin, sila ang ehemplo. Sila ang pasimuno ng katiwalian at pagnanakaw at katarantaduhan sa gobyerno. Di ba? Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.